Jeremias, Kabanatang 17. Ang kasalanan ng Huda ay nasulat ng panulat na bakal at ng dulo ng diamante, nakintal sa kanilang puso at sa mga sungay ng inyong mga dambana, habang naalaala ng kanilang mga anak ang kanilang mga dambana at ang kanilang mga asira, sa tabi ng mga sariwang puno ng kahoy sa mga mataas na burol. O aking bundok sa parang, aking ibibigay sa pagkasamsam ang iyong mga tinatangkilik sa lahat ng iyong lupa at ang lahat ng iyong mga kayamanan at ang iyong mga mataas na dako, dahil sa kasalanan, sa lahat ng iyong hangganan. At ikaw, sa makatwidbagay ang iyong sarili, mawawalan ka ng iyong mana na ibinigay ko sa iyo, at paglilingkurin kita sa iyong mga kaaway sa lupain na hindi mo nakikilala, sapagkat pinapangningas ninyo ang aking galit na magniningas magpakailanman. Ang Panginoon lamang ang dapat na pagtiwalaan. Ganito ang sabi ng Panginoon: sumpay ng tao na tumitiwala sa tao, at ginagawang laman ang kanyang bisig, at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon, sapagkat siya'y magiging gaya ng kugon sa ilang, at hindi makakakita pagka ang mabuti ay dumarating, kundi tatahan sa mga tuyong dako sa ilang, lupaing maalat at hindi tinatahanan. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon, at ang pag-asa ay ang Panginoon, sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, at naguugat sa tabi ng ilog, at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa, at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo, o maglilikat man ng pagbubunga. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat na bagay, at totoong masama, sinong makaaalam? Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso, upang magbigay sa bawat tao ng ayon sa kani-kaniyang lakad, ayon sa bunga ng kani-kanilang mga gawain. Kung paanong lumililim ang pugo sa mga itlog na hindi kanya, gayon siya nagtatangkilik ng mga kayamanan, at hindi sa pamagitan ng matuwid sa kaniyang mga kaarawan ay iiwan niya yaon, at sa kanyang wakas ay nagiging mangmang siya. Ang maluwalhating luklukan na naitaas mula ng pasimula ay siyang dako ng aming santuaryo. O Panginoon, na pag-asa ng Israel, lahat na nagpapabaya sa iyo ay mapapahiya. Silang nagsisihiwalay sa akin ay masusulat sa lupa, sapagkat kanilang pinabayaan ang Panginoon na bukal ng buhay na tubig. Iyong pagalingin ako, Panginoon, at gagaling ako. Iyong iligtas ako at maliligtas ako, sapagkat ikaw ang aking kapurihan. Narito, kanilang sinasabi sa akin, saan nandoon ang salita ng Panginoon? Paratingin ngayon. Saganang akin, ay hindi ako nagmadali sa pagpapakapastor sa pagsunod sa iyo. O ninasa ko man ang kaaba-abang kaarawan, iyong nalalaman. Ang lumabas sa aking mga labi ay nasa harap ng iyong mukha. Huwag maging kakilabutan sa akin. Ikaw ang aking kanlungan sa araw ng kasakunaan. Mga pahiya sila sa nagsisiusig sa akin, ngunit huwag akong mapahiya. Mga lupaypay sila, ngunit huwag akong manglupaypay. Datnan sila ng araw ng kasakunaan, at ipahamak sila ng ibayong pagkapahamak.
Ganito ang sabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa pintuang bayan ng mga anak ng bayan, na pinapasukan at nilalabasan ng mga hari sa Huda, at sa lahat ng pintuang bayan ng Jerusalem. At iyong sabihin sa kanila, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, ninyong mga hari sa Huda, at ng buong Huda, at ng lahat na nananahan sa Jerusalem, na nagsisipasok sa pintuang bayang ito. Ganito ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa inyong sarili, at huwag kayong magdala ng pasan sa araw ng Sabat, o magpasok man sa mga pintuang bayan ng Jerusalem. Huwag din kayong maglabas ng pasan sa inyong mga bahay sa araw ng Sabat, o magsigawa man kayo ng anumang gawain, kundi inyong ipangilin ang araw ng Sabat, gaya ng iniutos ko sa inyong mga magulang. Ngunit hindi nila dininig o ikiniling man ang kanilang pakinig, kundi pinapagmatigas ang kanilang leeg, upang huwag nilang marinig at huwag makatanggap ng turo. At mangyayari, kung kayo'y mga kinig na maingat sa akin, sabi ng Panginoon, na huwag magpasok ng pasan sa mga pintuan ng bayang ito sa araw ng Sabat, kundi ipangilin ang araw ng Sabat, upang huwag gawan ng anumang gawain. Kung magkagayoy, magsisipasok sa mga pintuan ng bayang ito ang mga hari ng mga prinsipe na nangauupo sa luklukan ni David, na nangakakaro at nangakakabayo sila, at ang kanilang mga pangulo, ang mga lalaki ng Huda, at ang mga taga-Jerusalem, at ang bayang ito ay mananatili magpakilanman. At sila'y manganggagaling sa mga bayan ng Huda, at sa mga palibot ng Jerusalem, at sa lupain ng Benjamin, at sa mababang lupain at sa mga bundok, at sa timugan, na magdadala ng mga handog na susunugin, at ng mga hain, at ng mga alay, at ng kamangyan, at magdadala ng mga hain na pasalamat sa bahay ng Panginoon. Ngunit kung hindi ninyo didinggin ako upang ipangilin ang araw ng Sabat, at huwag magdala ng pasan at pumasok sa mga pintuang bayan ng Jerusalem sa araw ng Sabat, kung magkagayoy, magsusulsul ako ng apoy sa mga pintuang bayan niyaon, at pupugnawin niyaon ang mga palasyo sa Jerusalem, at hindi mapapatay.